This time, pag-usapan naman natin ang obserbasyon din na naganap at mga opinyon na lumutang sa di umano'y pag-iiwasan yon. At ayun ang term na gusto kong gamitin, politically correct term na pag-iwas sa isa't isa ni na Janine Gutierrez at ni Paul Avellino sa nung supposedly ay halos magpang-abot sila sa burol ng yumaong kaibigan at kaklase ko po sa UP Mascom na si Ginoong Leo Dominguez, na kapwa po manager ni na Janine Gutierrez at ni Paul Avellino. So makabilang buhay nga po itong si classmate nating si Leo, and nagkaroon syempre ng lamay, burol, and ayon nga sa mga nagkwento po sa amin, parang pagkasabay na dumating yung mag-inang Janine Gutierrez at Lotlot de Leon, dahil si Lotlot parang minamanage din or naging kaibigan din ni Leo Dominguez. So nandoon sila, and after a while na syempre nakidalamhati ka sa mga naiwanan nito ni kaibigang Leo Dominguez, umalis nagpaalam na itong si Janine para di umano sa, according to Lotlot, puntahan ang kanyang mamita kasi it was a Sunday, and naging regular na palang gawain ni Janine ang pumunta, or parang meron silang, lalo ngayon na may ginagawa si Janine na documentary para sa kanyang lola na si Mamita Pilita Corrales. Hindi ba naririnig yung ingay ng electric fan? Baka naririnig masyado doon. Oo. Kasi minsan may mga na-observe yung ating mga na nakaka-capture yung sound ng electric fan natin. So anyway, sorry po ha. Maituloy ko lang. So, ay di umalis na nga si Janine, and after a while, dumating naman itong si Paul Avellino. And ayon nga sa mga balita at mga nakasaksi, bumati pa ito kay Lotlot, at parang nagtanong pa siya kung nasaan si Janine, at doon nga lumabas yung sagot na pinuntahan nito ang kanyang mamita Pilita dahil ito sa Sunday at meron silang okasyon din. So, may mga samot-saring mga opinyon na naglabasan dahil nga syempre nasa isang stable lang si Paula at saka si Janine. Sinasabi nila na nag-isnaban ba, umiwas ba, nag-iwasan ba, or what. Pero kami gusto na rin namin gamitin yung salitang siguro nga for the sake nung katahimikan ng lahat, baka nga nag-iwasan na lang. Kasi pangit nga naman na nandoon kayo sa lamay ng inyong parehong manager, tapos imbis na pagdadalamhati at pakikiramay yung maipaabot at maramdaman ng mga taong nandoon na nakikiramay din naman, kayo ang pag-usapan. Kasi nga, di ba, alam naman natin, di na naman natin maitatago na nagkaroon nga ng mga issue na involved silang dalawa, kasi according sa mga naibalita na rin natin dito na wala namang umamin na naging sila, nag-break sila, etc. May mga ganung issue, plus pumasok nga sa picture with all due respect, gagamitin namin ang pangalan ni Kim Chiu, kasi nga di ba since magkaroon ng tambalang Kim Chiu at Paul Avellino, parang laging naaano itong si Janine Gutierrez. May mga ganong chika. So anyway, to straighten the facts and the pangyayari, yun na nga, gusto namin gamitin yung salentang siguro dahil iisa yung management outfit nila. Baka parang sinadya na rin ng mga nagpapayo sa kanila o nagpapatakbo ng kanilang mga career na nauna nandito na si Janine para hindi na mag-cause ng kung anumang ng iskandalo dito. Baka pagpiestahan pa kayo ng mga alam mo naman, maraming marites kahit nakikiramay, di ba? Hindi mawawala yung curiosity na nagtatanong, ganyan-ganyan. Mag-ano na lang, mas might as well na hindi na lang kayo magpang-abot siguro. Baka may mga gano'n kasi may ganun parang kumbaga sa script, kumbaga sa mga sequence, may mga ganun. Sige po, unahin niya natin isa, and then saka na lang natin paano. Kasi yung pakikiramay, first and foremost, yun naman talaga yung objective ng bawat isa kung bakit sila nagpunta doon sa lamay ng kanilang manager na si Leo Dominguez nga. So, nanganak ng issue, at kinaklaro lang din natin na kami naman dito sa Unbearable Channel since day one, alam din naman namin yung ginagawa din namin support, kasi sabi nga namin, kaibigan namin ang mga nagpapatakbo ng kanilang mga karir, naging kakilala din naman namin sina Paula at saka si Janine. So, kung yun ang tingin ninyo, kung yun ang nararapat sa ganung pagkakataon at okasyon, then be it.
'di ba? At least ipinakita ni Paulo dito na marespeto siya, binati niya si Lotlot, ang nanay ni Janine, nakipagtsikahan kahit papano, and nagawa niya yung pakikiramay na gusto niyang gawin, na siya rin naman ginawa ni Janine nung wala pa at hindi pa dumadating sa burol itong si Paulo. Nagkataon lang siguro na siguro isang gabi lang yung lamay dahil i-cremate na yung namatay, kailangan magbigay pugay naman sila at ibigay nilang huling respeto sa kanilang manager. Ganun lang kasimple yung kwento. Wag nang dagdagan sana, wag nang mga nakpa, wag nang bigyan pa ng kung ano-anong opinion at kung ano-anong magsasanga-sanga na naman, at may mga iba na naman na mga ibang sarado ang utak na mga fans nila or fans ni ganito na kung ano-anong aligasyon, akusasyon at aligasyon ang gagawin. Wag naman, kasi yun na nga, in the spirit nung pagbibigay ng huling respeto sa kapwa nila manager, nangyari po yung mga ganong pangyayari. At sa ganang amin dito sa Unbearable Channel, nagawa naman ni Paulo yung nagawa naman ni Paulo yung dapat niyang gawin, which is yung nagbigay pugay siya at nirespeto niya mga dapat nirespeto. And pati na rin si Janine, na siguro na rin, yun na nga, sabi nga namin from the beginning, na siguro para na lang, wag na lang pag-usapan pa, na umiwas na lang. O yun, tama naman eh. Kung hindi talaga, kung hindi pa darating yung time na magkakasalubong sila, magkikita sila, magkakatrabaho uli, hayaan po natin kasi may kanya-kanyang proseso, may kanya-kanyang tamang panahon naman kung anong may maghihilom na dapat maghilom at may mga issue dapat nilang plantsahin ng sila muna. O sa nakita natin na yun, baka nga meron pang ganon na eventually, in time, maaayos yan. O, di ba? Kagaya dito in time sa Unbearable Channel, ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Cha, Ambet Nabus po, nagpapasalamat sa inyong lahat. Lagi nyo pong tatandaan na ang pagkakaroon ng positibong mga emosyon at pag-iisip ay nagbubunga rin ng positibong mga blessings sa ating lahat. Ako, Ambet Nabus, bye-bye sa pansamantala ngayon, dito lamang po sa Unbearable Channel!